Dumagsang mahigit 100 mga demonstrador sa Washington, D.C. upang kondenahin ang hakbang ni Pangulong Donald Trump na pangunahan ng pulisya. Agad naman na nag-deploy si Trump ng 1,000 National Guards para pauwiin ang mga nagpoprotesta. Narito ang report ni NJ De Guzman. Noong Lunes, sinabi ni Pangulong Donald Trump na ilalagay nito ang Washington Police Department sa ilalim ng kontrol ng federal government. Ipinagutos din ito na mag-deploy ng daan-daang National Guards sa kabisera ng bansa. Ito ay upang labanan ang anyay kumakalat na krimen. Bilang pagtutol, nagsagawa ng mga pagpoprotesta sa downtown Washington kinahaponan ng Lunes. Hawak na mga ito ang mga karatulang nagsasabing hands off DC at DC says freedom, not fascism. Kinundina ng mga tagapagsalita ang desisyon ukol sa paghihigpit sa distrito. Ayon sa mga demonstrador, ang hakbang na ito ay paninikil. I want to be clear, this is not about crime. This is about what Trump is trying to do to DC in order to take over DC and silence us. This is the story of a ruler who is trying to oppress a people and who's causing real harm to real communities in the process. Nagbabala ang mga ito na ang aksyon ng administrasyon ay banta sa otonomiya ng mga komunidad sa buong bansa. We will not stand here and allow authoritarianism in Washington, D.C. If they can strip the autonomy of the capital city, of a major city like Washington, D.C. in broad daylight, if they can place us under military control without our consent, they will carry this playbook to every community that dares to push back in the United States of America. I need y'all to understand this right now. Dagdag na mga ito, paraan ito ng gobyerno upang magtanim ng dibisyon sa bansa. Installing a fascist America and a fascist takeover of D.C. It is time to unite, not to fight each other the way they want us to do. And it is time to get people into the streets. Ang anunsyong ito ni Trump ay sinasabing pinakabagong aksyon upang targetin ang mga demokratikong mga lungsod gamit ang executive power nito sa mga bagay na dapat ay panlokal. Inaakusahan ang Pangulo ng paglikha ng krisis upang mapalawak ang kapangyarihan. Kamakailan, daan-daang mga opisyal at agents ng dose-dosenang mga ahensya ng gobyerno ang pinakalat sa Washington, D.C. Kabilang ang mga mula sa FBI, ICE, DEA at ATF. NJ De Guzman para sa Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point.